And when I hold you in my arms, I promise you're gonna feel a love that's beautiful and new. This time I'll love you even better than I ever did before. Now you're in and you'll be in my arms forevermore. Hi everyone, Crisel Morales here. Welcome back sa ating YouTube channel. Okay, so in the beginning of this video, talagang napakanta ako dahil sa amazing na feature ng Maya. So meron na ba kayong Maya Visa card? Alam nyo, excellent talaga ang services ni Maya. OMG. Napapakanta talaga ako, kaya nga ako kumanta kanina. And as of the moment, okay na, enjoy ko pa rin ang credit na binibigay ni Maya sa akin. Alam mo yun, it's so easy to use the Maya Visa card. Through the app, pwede kang mag-transfer ng fund from credit to wallet. That is, if na-approve ka na to avail of their credit. Kasi nga, merong ka dapat tina-target na credit score din, no? Bago mo ma-enjoy ang feature na credit ng Maya. I'm starting to really love Maya. Kasi nga, yung binigay nila sa akin na chance or opportunity to enjoy the credit, Maya credit, na napakadaling gamitin. So kapag nakapag-avail ka na ng Maya credit, right away you can transfer that to your wallet para maging cash siya. Alright. Da-da-da-da-do, da-da-da-da-da-da-da. Na-na-na-na-na. Start a better way. You'll be alright. From your Maya wallet, pwede ka na mag-transfer to other e-wallets like GCash or other bank. So, good as cash. Cold cash talaga siya. Pag nasa Maya credit siya, hindi mo siya magagamit as cash. Pero kapag gusto mo siyang gamitin as cash at gusto mo siyang i-withdraw as cash, pwede mo siyang i-transfer from Maya credit to Maya wallet. At kapag na-transfer mo na, available na siya doon sa wallet, pwede mo na siyang i-withdraw. Amazing, di ba? And I find it very easy. Parang ang gaan niya. Parang mas magaan pa siyang gamitin kesa sa mga ibang credit cards. Because doon sa ibang credit cards, you have to do the cash advance, you have to do the cash loan, at may mga process pa yan bago mo ma-avail. Dito sa Maya Wallet, hindi na siya ganon. Okay, so let us move on. Meron tayong sasagutin na dalawang query na nanggaling naman kay Catherine Padilla. So, hi Catherine, shout out sa'yo. At ang query or ang tanong ni Catherine, paano po kaya yung CC ko ng BPI? Hindi ko po siya nagagamit or na-activate. Pero may nag-email sa akin, may babayaran ako 1,550 annual fee. Papa-close ko na po sa bank. Babayaran ko pa po ba yun? Okay, so ganito yun. Meron kasing mga credit card, Catherine, na nag-automatic activate yung credit card
doon sa certain number of days or yes, certain number of days. Kaya kung minsan, ang akala natin kapag hindi natin inactivate ang credit card, hindi siya active. Pero may mga credit card alalahanin natin na nag-auto-activate. Kaya baka yun ang nangyari sa'yo, Catherine, sa credit card mo. Kaya ka obliged to pay the annual fee of 1,550. Pag ipapa-close mo yan, hindi naman nila i-close yan kapag meron kang existing bill to be paid. So, mapipilitan ka talagang bayaran yung annual fee na chinarge sa'yo ni bangko. So, yun ang lesson sa atin lahat. Next time, we have to be very careful sa mga bagay na ganito. Hindi dahil hindi natin inactivate yung credit card, wala na tayong obligation. Though, sa mga ibang bangko, hindi auto-activated or hindi nag-auto-activate ang kanilang mga credit cards. So, safe ka doon. Kaya yon ang dapat natin titignan. Otherwise, magugulat na lang tayo kasi ipapa-close na natin yung credit card pero meron pala tayong babayarang annual fee. So, in other words, Catherine, kailangan mong bayaran yan para ma-maintain mo yung magandang credit history and yung credit score. Kasi eventually, kapag hindi mo yan binayaran, magkakaroon yan ng negative impact sa'yo. And in the future, magugulat ka na lang na yung negative impact na yan, nakaka-affect na ngayon doon sa mga pwede mong or possible mong applyan kay bangko like personal loan, auto loan, house loan. Kapag may mga records tayo of unpaid credit card bills, that will really destroy our credit score and credit history. Kaya wala na tayong magagawa dyan kapag chinarge na ni bangko yan, then we have to pay. Okay, another query na nanggaling pa sa isa nating subscriber na si music talaga. Musika Biyahe. Wow, tamang-tama kumanta ako in the beginning of this video. So, mahilig ka bang kumanta or musikero ka ba, instrumentalist, or pangalan mo lang talaga ito? Okay, so Musika, shout out sa'yo. At si Musika, meron siyang query under my video na may title na Perfect Combination of Two Credit Cards. At ang kanyang query, wala po bang BPI credit card plus other bank? Or is not good at all to have a BPI credit card? Okay, so hindi naman dahil hindi okay ang BPI credit cards. It's just that wala pa talaga akong credit card from the BPI. But the truth is, even before, when I was younger and during my college days, ang taas ng tingin ko kay BPI, I consider that bank as a high-end bank. At ang BPI kasi is one of the most conservative banks. Kasi si BPI ang bumibili dun sa mga bangkong nalulugi before. Kaya ang tingin ko high-end, conservative. Pero it does not mean to say na hindi maganda yung credit cards nila. It's just that when I first tried to apply for a credit card from BPI, na-decline or na-disapprove ako. And hindi na ako umulit. Kasi ang tingin ko, sabi ko sa sarili ko, baka talagang hindi ako ma-approve dito sa BPI na to. Kasi nga, napaka-conservative ng bank na to, tsaka high-end. So, hindi na nga ako umulit. Instead,